ישראל, אנחנו במלחמה. Umatikabo ang labanan sa lugar ng Israel ngayon, mga kaibigan. Ngunit isang balita ang talaga namang ikinagkulat ng mga kalaban ng Israel. Sa pagkakataong ito, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang pinakabagong submarine ng Israel ay dumating mula pa sa Germany, kung saan ang mga pwersa ay nagkakalakas sa timog ngayon. Sa kasalukuyan, ang Israel at Iran ay nasa malalimang digmaan na naglaon na ng dekada. Parehong nagsusumikap na yurakan ang impluwensya at seguridad ng isa't isa sa gitnang silangan. Ang alitan ay lalo pang nag-escalate sa nakaraang linggo, kung saan nagkaroon ng matinding hakbang ang mga Hamas laban sa Israel. Sumugot ang Israel ng hindi makatwira na pwersa laban sa mga rebelde, at karamihan sa kanila ay nahuli. Ang iba naman ay napatay. Ngunit ngayon may mga sinyalis na nagdudulot pa ng mas malalang escalation. Ika pa sa mga ulat na tumitindi ang mga ginagamit na armas laban sa isa't isa, at nagpapakita ang Israel ng isang bagong submarine na may kakayahan na mag-abot sa malalayong mga target. Ngayon ay nagdagdag ang Israel ng isang bagong sandata sa kanilang arsenal na maaaring magpahiwatig ng intensyon ng isang mas malaking pag-atake sa mga Hamas at sa mga rebeldeng grupo. Halika, ating tingnan ang bagong nuclear submarine ng Israeli, dahil nagpapadya rin ang Syria ng isang nuclear na pasabog laban sa Israel. Ito na nga ba ang mas umatikabong bakbakan ng mga nuclear weapons sa lugar ng Israel? Atin itong mas laliman na pag-usapan. Wala nang diplomatikong ugnayan ang Iran at Israel, at tinuturing na talagang magkaaway ang bawat isa. Hindi kinikilala ng Iran ang pagkalehitimong estado ng Israel, at suportado nito ang mga grupo na lumalaban sa Israel tulad ng Hezbollah, Hamas at Islamic Jihad. Nakikita ng Israel ang Iran bilang isang banta sa kanilang seguridad at kaligtasan, lalo na dahil sa kanilang programa ng nuklear at ang kanilang pagkakamplikado sa Syria at iba pang mga alitan sa rehiyon. Ang ugnayan ng dalawang bansa ay dumaan sa apat na pangunahing yugto. Ang ambivalent na yugto noong 1947 hanggang 1953, ang magkaibang yugto noong panahon ng dinastiya ng Pahlavi mula 1953 hanggang 1979, ang masamang yugto matapos ang Iranian Revolution mula 1979 hanggang 1990, at ang pagpatuloy na yugto ng bukasang pag-aaway mula nang magtapos ang Gulf War noong 1991. Ang kasalukuyang yugto ng alitan ay lalo pang nag-escalate sa mga nakaraang taon habang lumalaki ang impluwensya at presensya ng Iran sa gitnang silangan, habang sinusubukan ng Israel na hadlagan ito sa pag-abot sa kanilang mga layunin. Nag-engage ang dalawang bansa sa isang proxy war sa Syria, kung saan sumusuporta ang Iran sa pamahalaan ni Bashar al-Assad, at sinusuportahan naman ng Israel ang ilang mga grupo ng oposisyon. Nagpalitan din sila ng mga pag-atake sa kanilang mga infrastruktura noong unang panahon pa, at ngayon ay makikita natin na lumalakas pa ang pwersa ng bawat bansa, na kung ating mapapansin nito lamang ay nakita natin ang epekto ng matinding konflik sa lugar ng Israel at ng Syria, dahil na rin sa mga milisya na grupo na umaatake ngayon sa bansang Israel. Ngunit ito, mga kaibigan, ang nakakatakot, sapagkat ang mga nuklear na mayroon ang bawat isa ay tilabaga pasasabugin na kung ito ay mangyayari ay sigurado, mga kaibigan, malaking populasyon ng Syria at Israel ang mawawala at mapupulbos ang ilang bahagi ng mga nasyon na ito, dahil na rin sa hindi makatao na labanan ng bawat bansa. Dumating nga ang isa sa mga pinakamalakas na sandata ng Israel na galing pa sa Germany. Ang haba ng hull niya ay tinatayang nasa 73 meters kumpara sa 68 meters ng Dolphin II class. Ang sail ay mas malaki rin, mas mataas ng 12 meters at may lapad na 8 meters, na kung ating makikita ay sobrang advanced, mga kaibigan, ng submarine na ito, na kaya nitong pulbuhin ang anumang bansa na pwedeng lumaban sa Israel. Ngunit ating natampok na ang Israel ay takot din sa malalakas na nuclear weapon ng Syria, at kung mangyayari ito ay talaga namang malaki ang epekto nito sa buhay ng bawat bansa. Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod.
sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Mga kaibigan, nais kong ipahiwatig sa bawat isa na tayo ay magpalakasan ng loob. Huwag tayo magsiraan. Huwag tayo mag-away. Nawa ang giyera ay huwag nating gagawin. Nawa ang giyera ay matapos na. At nawa mamuhay ang ating Panginoong Jesucristo sa puso ng bawat isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, patuloy po Panginoon na tumira kayo sa bawat puso ng bawat isa. At tulungan kami Panginoon na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa inyo mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.